Ah, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Nung last birthday ko, medyo matagal na din, ah, siguro kakaiba po yung birthday ko nung nito lang 2024. At ayun ay, mm, magical. Pero sa lahat ng naging birthday ko, yung ako ay 21 at 24 at 25, yun po yung pinakamasaya kong birthday. Dahil sabi nga, the best thing happened to me happened in the church. Sa church po nangyari yung masayang bagay na nangyari sa akin. At nung birthday ko rin po, ako po yung nagpapasalamat sa Mrs. Garbin at Mr. Garbin sa viola po na meron na ako. Yun. Nakakapayak nga naman yung prize. Salamat po doon sa ganun pong bagay. At Alin? ibang instrument po ang pinagpe-pray ko pero hindi niloob ng Panginoon yung ganung bagay kaya siguro kalooban na rin po. At ako nagpapasalamat din po doon sa taong nag-trigger na aking ego. Ba't ako'y napasali sa instrumentalist tapos nagkaroon ng sariling viola. Siguro kung hindi natapakan yung aking pride, ako hindi magkakaroon ng sariling instrument. At ako nagpapasalamat sa ganung bagay. I'm thankful po at grateful sa kung anong meron ako ngayon. At second cake ko po nung ako ay nag-25. Salamat po kay Tita Aurea. At kinantahan ko na ang sarili ko. Thank you po sa kagandahan loob po sa akin. At nung sinabi ko po sa mga magulang, sila po yung nagpapasalamat din po sa inyo. At sa church po, sila ay natutuwa at dito daw ako napunta. Man. Sabi, salamat at dito ako napunta. Siguro kung hindi daw ako napunta dito ay, amang ko lang. Basta po, nagpapasalamat po ang aking family sa JABC po. At ako ay nagpapasalamat din po sa aking kuya. At siya po ay nakakasama po natin sa panambahan. Man. Hindi na po siya mahirap pasimbahin. Hindi na po mahirap. May time lang talaga na pag may school ay napasok po siya. Sunday po yung school eh. Kaya hapon siya po may free. At ito ang isa sa pinagpapasalamat ko yung from blindness to understanding, yung bulag ka, tapos bigla mong naunawaan yung ebanghelyo. At yun po ang kalagayan ngayon ng aking kuya. Man. Naunawaan niya po yung gospel na ating tinuturo, kaya nga pag may time na kami nasa bahay, may fellowship kaming dalawa, nagtatanong po yan sa akin ng mga doctrine, nagtatanong po yan sa akin ng mga napapanood niya. Ako po hindi binibigo ng Panginoon sa aking panalangin. Amen. Kuya, iniluluhod kita dito at hindi ako natigil ng panalangin sa aking mga mahal sa buhay. At ako talaga naniniwala na walang ibang magpe-pray sa aking mga mahal sa buhay, kundi ikaw lang din naman. Tama. Kahit yan ay binabible study mo, makakalimutan mo yan. Kung pamilya mo yan, hindi mo yung susukuan sa panalangin. At ako'y naniniwala rin dun sa verse na kung ikay nanampalataya, yung sa Acts chapter 16, thou shall be saved and thy household. Ako hindi po nabitaw sa pangako ng Panginoon na ganun. Kaya unti-unti, aking kinatsagaan mga kapatid sa Panginoon, sa panalangin, kung di ko man sila maturuan, ako i-request ng magtuturo sa aking family. Salamat kay Kuya Henry at sa mga kasama niya na tinuturuan ng family, kinatsaga. At kaya pasensya na rin kayo pagka may time na hindi ko agad kayo paalisin sa aming bahay. Gusto ko kayong makakasama. Sa amin, sa Siko, may time kasi na gusto ko kayong pasalamatan. Hindi lang ako expressive sa word. Sa action na lang ako babawi. Kaya gusto ko tumambay kayo ng konti doon. Kahit walang makain. Ako yung nagpapasalamat sa ganun. May ilan pa akong kapatid. Ang aming panganay, ang aking ate, ang kuya ko pa. Yung dalawa ko pong kuya doon, dalawa kong kuya ay yan. Ang dalawa kong kuya doon ay yung aming panganay, siya ay doubtful na sa sa Catholic doctrine. Tapos sa aking kuya naman ay last time nakakasama namin to sa Bible study ni Kuya Ryan. Tapos siya ay aware na din sa mga ganyang katuroan. At yung ate ko naman ay ito yung hindi namin
As in, malayo pa sa katotohanan, hindi ko makitaan ng kahit sa 1% 0.01%, hindi ko makitaan ng ganun. Pero ako ay hopeful pa rin sa Panginoon na kung ako'y binigyan niya ng, ginawa niya liwanag ang aking buhay, nakahagip ng liwanag, sana maging liwanag talaga sa aking family. At pinagpapasalamat ko rin yung aking mga magulang, kung dati against sa akin, ako pinagtatawanan. Ayan, si Kuya Ryan ay isa din yan. Ay, ako nagpapasalamat, may kakampi na ako sa amin. Amen. At pagka kami nag-uusap na sa JC, ay iba na ang treatment nila sa akin. Hindi na katulad nung dati. Tapos ay kita ko rin naman po ang pagbabago ng aking kapatid. From this to this, tapos tana mag-pray. Yun. Tapos siya na nagyayakag manalangin ako, hindi nagpe-pray eh. Opo, pero ayun po yung, kaya nung 2024, ako po talaga ay sobrang galak sa Panginoon. Yung alam nyo, mapapatahimik ka na lang sa sobrang saya. Yung overwhelmed ka ng kagalakan, kaya may time na gusto mo na lang ngumiti nang kahit wala kang kausap. Napapagkamalang baliw. Iya mo na. Yun yung mga bagay na yung pinagpapasalamat. Salamat sa instrument, salamat sa Panginoon, sa yung puso na meron ako ngayon, salamat sa kaligtasan ng aking kuya, salamat sa kaunawaan, at salamat din sa kaila Tita Aurea sa kagandahan loob po sa akin, kaila Kuya Mac. Yun po, yung mga highlight ng aking birthday. Tulungan niyo rin po ako sa panalangin. At ako nagpapasalamat din po. At ako po yung nagpe-pray ng purity. Ako yung tinutugon ng Panginoon sa ganung panalangin. Nagpapadala siya ng mga bagay na ikasisira ng pag-iisip. Ganun tunay nga po pagka nagpe-pray ka ng purity sa pag-iisip, sa puso, dalisin na pagtingin sa kapwa mo, magpapadala ng mga bagay na para maging dahilan bakit ko ito kagagalitan. Mahirap po. Kaya wag niyo na pag-pray yun. Pero ako hindi natigil sa panalangin kasi yun po yung kalooban ng Panginoon. Doon ko po na-realize na may nagsabi po sa akin, pinagpe-pray mo kasi. Ibig sabihin, tinutugon ako ng Panginoon sa panalangin ko. Kaya ako hindi nasuko sa ganung panalangin. Kung magpadala man sa akin ng mga bagay na ikakasama na ay mindset, yung ikagalit lagi ng puso, yun po ay kinoconsidered ko as challenge ng Panginoon para ma-overcome mo yung iyong panalangin. Kaya ako po yung nagpapasalamat pa din. Hindi po natigil ang Panginoon sa akin sa pangungusap. Ako po yung natutuwa. Pag ako nagbabasa ng Bible, may pangungusap. Nakakaliban, pero pag nakakabawi, iba ang pangungusap. Laging guilty. Tapos sa preachings, hindi ko kinoconsider na ito'y para sa iba. Ito'y para sa akin. At ako naman talaga ang kinakausap At salamat sa Panginoon. At yung desires ko pa rin na hindi nagbabago, ako'y nagpapasalamat pa din sa ganung bagay na yung desire na binigay sa akin ng Panginoon na yung mga luluwa ay mahirap sa akin na alisin. Kaya nga po pag ako'y nagkakasakit, gusto ko'y kumilos agad. Gusto kong kumilos agad, magagalaw agad para doon ako makapanghawa sa labas ng sakit at makapanghayo. Hindi po, ang gusto ko iba po kasi ang aking katawan. Pagka ako po ay lalong na-stuck, ako po ay lalong nangihina. Pansin ko din po yan sa katawan ko, kaya pagka ako ay nagkalagnat, hindi po natagal sa akin, pero mabilis po ako magkasakit. Mabilis magkasakit, mabilis ding mawala. Gagaling, magkakasakit agad, pero mawala agad. Yung ganun pong bagay, kaya ako yung pinagpapasalamat ko yun na ang katawan ko hindi katulad ng iba na madalang nga magkasakit, pag sa tagal naman gumaling. Maya't maya nga lang po ako. Kaya, ayun yung aking katawan ay weirdo. Salamat sa Panginoon sa ganung bagay. Ini-enjoy ko kung anong itsura ng aking katawan pag ako nagsasalamin, nagsaselfie din naman kahit papaano sa CR. Proud ako doon sa aking mga sa aking ribs na may abs. May abs din ako kahit paano. Pero minsan ako nabubulay, Panginoon, ito yung katawan na iyong tinawag. Gagamitin kaya ito ng Panginoon. Isa pa po, alam niyo po yung pagka kayo ay nagkakasala, minsan tinatanong niyo ang Panginoon minsan tinatanong Panginoon, tutugunin mo kaya ako? Ako'y nagkasala Kaya may time na pag ako'y nagpe-pray, pero ako'y nagkasala. Pag ako'y magpe-pray, ako'y nabibigatan.
mabigat sa akin panalangin. Kasi iniisip ko agad na, paano na kayo nagkasala eh? Okay, tutugunin mo pa? Yung ganun pong pagmamalay sa kasalanan ay ibinibigay po ng Panginoon sa akin at kung laking pasalamat ko po sa Word of God na meron po tayo. At yun din po, nung last time na ako naglinis ng office ni Pastor, may nakita akong book doon, yung Providence kay John Piper. Hindi na ako naglinis, nagbasa na lang, nagbap na ng konti, tapos binasa ko na, ay hindi pa ako nakapaghiso noon, hindi pa nakapaglamos. Basta nakita akong gayaan. Ako'y na-curious lang. Ang ganda ng cover. Nung binuksan kong kaunti, yung pangungusap ng Panginoon ay, doon lang sa single statement na, the Bible, hindi lang gusto ng Panginoon na tayo ay lumalim sa doctrine, kundi mamuhay doon sa reality na pinapresent ng Bible. Iba po ang dating sa akin noon. Kaya, yung Providence na book ni John Piper, parang gusto kong hingin kay Pastor. Meron na po. Maganda po yun. Pero yung single statement na yun, that the Bible was not written to strengthen our Christian faith, kundi mamuhay talaga tayo sa reality na pinapresent ng Biblia. Ang lakas po ng tama sa akin nun. At ayun, may mga bagay talaga na ginagamit ng Panginoon para kausapin at kilusin. At ayun lang po. Hindi ko ma-order sa aking isip ang gusto kong sabihin. Nawa ay wag niyo po siyang pabayaan. Para si Kevin lang. Sige po, thank you po.